Nag-umpisa na ang business niya, at tuwang-tuwa siya dahil marami agad ang bumili sa kanya. Ang mga suki niya noon at ang mga katrabaho niya sa restaurant dati, ay sinuportahan siya. Nag-post din siya sa social media, para kumalat pa ang page niya. As a reseller ng mga magagandang cosmetics, marami ang bumibili sa kanya, dahil hindi fake ang mga tinda niya. Ilang araw pa lang pero busy na talaga siya. Gusto pa nga siya kunan ng assistant ni Leo, pero hindi siya pumayag dahil nag-uumpisa pa lang siya. Hindi siya pumayag na ito ang magpapasahod para lang magkaroon ng assistant sa negosyo niya. Kaya niya pa naman, dahil madali-dali lang ang pagbabalot ng mga orders. May printer na rin sa bahay, at hindi siya mahihirapan mag-print ng mga information ng mga customer niya. Gumagamit din kasi siya ng shopping app para hindi na siya mahirapan kung sakaling may mag-order din sa kanya sa app na yun, ang mga nagde-deliver kasi ang pumipick up para may deliver ang order. Ngayon ay may kumontak sa kanya sa Facebook page, at bumili ng maraming cosmetics at mga skincare, pang freebie raw kasi yun sa party, kaya nagmamadali ang customer na yun na kunin. Siya mismo ang magde-deliver sa address na sinabi nito. Pumayag naman siya, dahil mukhang importante talaga ang event, at marami nang inaasikaso ang customer. May mga customer kasi na pagbago pa ang pinagbibilhan, ay walang tiwala ipa-deliver sa delivery app. Nagtaksi siya papunta sa address na yun. Nakatanaw lang siya sa may labas ng sasakyan, para makabisado ang daan. Pumasok ang taxi sa isang village, huminto lang ang sinasakyan ng nasa bandang dulo na sila ng street. Binayaran niya ang taxi driver, bago bumaba bitbit ang mga products. Nakita niya ang numero na nakaukit sa gate ng malaking bahay, kaya hindi na siya nagdalawang isip na mag-doorbell. Bianca Villamino, tanong ng lalaking guard ata ng mismong bahay. Ngumiti naman siya at tumungo, tiyak ipinakita ang mga products na dala. Kinuha nito ang dala, akala niya ay maghihintay lang siya roon sa labas, pero sinenyasan siya nito pumasok. Pumasok naman siya, dahil hindi pa naman bayad ang order ng mga ito. Nang makapasok sa loob ng bahay, ay nililibot niya lang ang paningin niya. Maganda ang bahay at napaka-elegante, dahil may makinang na chandelier. Pababa na si ma'am para sa bayad, ito ang juice, maupo ka muna riyan. Nagpasalamat siya sa isang kasambahay na babae. Umupo siya sa isang sofa, at tinanggap niya naman ang inabot nitong juice. Nagpasalamat siya muli, dahil ito pa ang nagsali ng inumin niya. Napatingin siya sa hawak na baso, mukhang fresh juice iyon, kaya natakam siya. Mainit din sa labas, at saktong nauuhaw na siya, kaya hindi na siya nahiyang inumin pa iyon. Halos maubos niya ang isang baso, dahil sa nakakapreskong inumin. You're now here. Agad siyang napalingon dahil sa pamilyar na boses. Tatayo sana siya nang bigla siyang makaramdam ng hilo, para siyang biglang inantok. Hinurap-kurap niya ang mata, para piliting gisingin ang sarili. Anong nangyayari sa akin? Kahit anong kurap mo riyan, ay hindi mo malalabanan ang gamot. Makakatulog ka pa rin, ani nito at natawa sa kanya. Mas bumigat ang talukap ng mata niya, at parang kinakain na siya ng kadiliman. Napasandal siya sa kinauupuan, at sinulyapan ang ininom niyang juice. Alora, anong gagawin mo sa akin? Pinark ni Leo sa garahe ang sasakyan. Napatingin naman siya sa pinto, dahil hindi pa lumalabas si Bianca, lagi kasi siya nitong sinasalubong sa garahe pag narinig na nito ang makina ng sasakyan. Marahil ay nasa kwarto o nasa banyo, kaya hindi siya narinig. Bumaba siya ng sasakyan, at pumasok sa loob ng bahay. Diretso agad siya sa itaas at sa kwarto nilang dalawa. Pagkapasok niya ay wala roon ang asawa, pati na rin sa banyo. Binaba niya ang gamit na dala, at muling lumabas para tumungo sa ginamit nitong kwarto dati. Baby, he called. Binuksan niya ang pinto ng kwarto, pero nakapatay lang ang ilaw. He tilted his head and get his phone on his pocket. Tinawagan niya ito pero naka-off ang phone nito. Bumaba siya at saktong may nag-doorbell. Lumabas siya kaagad, hindi niya pa nabubuksan narinig niya na ang boses ni Lloyd. What are you? Alora kidnap Bianca, bulalas nito. Mas lalong nagsalubong ang kilay niya sa sinabi nito. Where is she? He asked calmly. Nakakuyom na ang kamao niya, at pinipigilan ang sarili. Did you two plan this? If you hurt her, I'm going to punish you both, matigas na ani niya. Do you think if I planned this thing,
I'll go here to you and tell what's happening. The company is in my hands now, so I was done messing with your life. That's what I said, right? And do you think I can hurt your wife? Of course not, siguro naman alam mo ang nararamdaman ko para sa asawa mo. Diretsyong sambit nito sa seryosong mukha. Napabuga siya ng hangin. Where are they? Where did Alora take Bianca? Pinipilit niya maging kalma sa oras na yun, kahit gustong-gusto niya na hanapin kung nasaan ang mga ito. Pero alam niya kung magpapadalos siya, ay mas lalong hindi niya makikita ang asawa. She sends me the picture. Hindi ko alam kung ano ang nasa utak niya ngayon, kaya hindi ako sumugod doon. She hired men. Nilabas nito ang cellphone at pinakita nito ang picture. Bianca was sleeping, her hands are tied on the bed. Mas lalong nagpainit ng dugo niya, nang makitang may lalaking nakatingin sa natutulog niyang asawa. Sigurado siyang iyon ang ex-boyfriend ni Bianca, yung nabugbog nila sa resort. I think Alora hired her ex-boyfriend. If something happened to my wife, I hurt all of you, he fumed and gritted his teeth, while he grabbed his shirt. Tinitigan niya ito ng masama, at sinalubong naman iyon ng kapatid. Don't worry, because I'll punish myself if something happened to Bianca. Ako naman ang may kasalanan, kaya wag kang mag-alala dahil ako ang gagawa ng lahat, para maligtas ang asawa mo. Hinawakan nito ang kamay niya. At malakas na tinanggal iyon. Get in my car, we'll go at Alora's house. She didn't know that I already entered her basement, so I know the design of it. I'm sure it's her house. Hindi na siya nag-isip ng kung ano-ano pa, at sumakay na agad sa sasakyan nito. Habang nasa biyahe ay pinaalam niya na kay Francis ang nangyayari, sinend niya rin ang address ng babae, para magkaroon ng backup pag may hindi magandang nangyari. But he is hoping that everything is going to be alright. Alora was mad, because I can't marry her immediately. Nalaman niya rin na may gusto ako sa asawa mo. So you're really the cause, he clenched his jaw. Of course, I'm always the burden one, right? He chuckled. Napalingon naman siya rito, nakatingin ito sa may daan, at mabilis na nagmamaneho. Tumatawa ito pero hindi abot sa mata. You always have a choice to do a right thing or wrong. But you always choose to be bad, that's why people around you didn't trust you. Hindi siya galit dito, kahit na nalaman niyang kapatid niya ito sa ibang ina. Hindi naman ito kasalanan na lumabas ito sa mundo. Nagkaroon lang siya ng galit dito, nang mag-umpisa itong awayin ang lahat ng nasa pamamahay nila. Palaging may gulo itong pinapasok at hindi pa nag-aaral. Hindi ako kagusto-gusto, dahil isa akong bastardong anak. Then why I did like you when the first time I met you? I found out that I have a brother, and I was so happy back then. But you just disappointed me, because you chose to be bad. Nakita niyang natigilan ito sa sinabi niya. Totoong masaya siyang malaman na may kapatid siya, dahil hindi na siya nag-iisa lang. Hindi kasi siya nakikipagkaibigan basta-basta dati, dahil nakapokus siya sa pag-aaral. Akala niya ay may makakabonding na siya dati, dahil lalaki rin ang kapatid niya pero hindi pala. Mas lalo lang silang lumayo dahil sa mga ginagawa nito. You did like me. Anak ako sa labas, paano mo ako magugustuhan? Hindi ka ba nenes dahil may makikisiksik sa pamilya niyo? Kunot noong tanong nito. Humigpit ang hawak nito sa manubela, at mas lalong pinabilis ang pag-andar ng sasakyan. Seryoso lang ang mukha niya, habang nakatingin sa daan. Why would I be mad? It already happened, wala na akong magagawa roon. Also it's not your fault too. Be matured, Lloyd. Hindi ka na bata, dapat maintindihan mo ang lahat. I always feel alone, that's why I became a rebel. Ikaw ang gumawa ng dahilan, kaya ka laging nag-iisa. Tinatiboy mo kami kahit anong pilit naming pakisamahan ka. My mom like you more than me. He shouted. Your mom is always asking me if I can check you time to time, because you're avoiding everyone. She was always worried because of what you're doing. Hindi ka na naming pinapansin masyado, dahil baka ayaw mo talagang pinapansin ka, giit niya rito. Napahawak siya sa seatbelt nang tumigil bigla ang sasakyan. Tiningnan niya ito gamit ang seryosong mukha. Our dad, your mom, Lolo and I are always worried of you. Hindi mo lang napapansin,
dahil sarado ang puso at utak mo. Dad is mad of you because you always hurt yourself when you're fighting other kids back then. Nag-aalala kami sa iyo noon pa, dahil baka mag-iba ang landas ng buhay mo. Hindi ito kumibo sa lahat ng sinabi niya. Nakayuko lang ito habang nakahawak pa rin ang kamay sa manubela. Maya-maya ay tinanggal nito ang seatbelt. That's her house, sambit nito at lumabas na ng kotse. Lumabas na rin siya kaagad at sinundan ito. We will pretend that we didn't know where's Bianca. We will just ask her a question, that's all. Don't talk too much and follow my lead. Hindi na siya kumibo pa sa sinabi ng kapatid, at sinundan na lang ito. Hahayaan niya ito dahil ito ang mas nakakakilala kay Alora. Hindi niya rin akalain na magagawa ito ng babae. Hello, where are you? Nasa labas ako ng bahay mo, mag-usap tayo, rinig niyang sambit ni Lloyd sa telepono. Maya-maya ay lumabas si Alora sa bahay, mukhang nagulat pa ito dahil naririto rin siya. Wow, interesting, how come you two are here? She chuckled. Sinabihan mo ang kapatid mo. Where is Bianca? Matigas na sambit niya kaagad. Tinaasan lang siya nito ng kilay, na parang walang nangyayari. So you really told to your brother I kidnapped his wife? Hindi makapaniwalang ani nito at muling natawa. Why are you doing this? I told you that I'll marry you, mahinahong ani ni Lloyd. You'll marry me. Kailan? Sabi mo ngayong week pero ano? Now wrong na naman. Sigaw ni Alora. I have important meeting to attend. Marami akong inaasikaso sa kumpanya, alam mo yan. No, nagdadalawang isip ka na kasi, dahil may tao nang nagmamay-ari ng puso mo. Tinulak ni Alora si Lloyd sa dibdib. Siya naman ay hindi na mapakali, at gusto nang makita ang asawa niya. Stop your doing Alora, and bring back my wife. Singit niya na sa mga ito. Wala siyang oras para marinig ang mga pagtatalo ng dalawa. Oh, too bad. Kinuha na siya ng ex niya, umalis na sila. So, basically, I am not the one who kidnapped Bianca. Sa sobrang inis ay hinablot niya ang damit nito banda sa leeg. Nauubos na ang pasensya niya, at hindi niya na kaya pang kumalma pa. Where is my wife? Matigas na tanong niya ulit. Hindi niya nakita na natakot ito sa kanya, ngunit mas lalo lang itong natuwa. Magpapakasal muna kami ni Lloyd, bago ko sabihin ngumiti ito ng malawak, at pinagsiklap ang dalawang palad. You're insane, he stated. Napatingin siya kay Lloyd, at may kung ano itong sinesenyas sa kanya. Nang maintindihan niya na ay bigla niyang hinablot si Alora at hinawakan ng mahigpit. I'm sorry but I need to do this. Doon niya lang nakita na may patalim pala itong hawak. What are you doing Lloyd? Are you going to hurt me, because of that woman? Really? Hindi sumagot si Lloyd at hinatak ito papasok ng bahay. May dalawang lalaki na tumutok sa kanila. Pero agad ding binaba nang makitang hawak nila ang amo ng mga ito. Ma'am, sambit ng isa, get my wife, Leo. Naputol ang sasabihin niya, nang marinig ang boses ng asawa. Mukhang nakatakas ito sa pagkakatali sa kama at tumakbo, pero agad ding nahablot ng lalaki, si Hendrix. Let go of my wife, he warned. Nagdilim ang paningin niya, at gustong-gusto niya nang sakalin ang lalaking nasa harapan niya. No, nag-e-enjoy pa akong hawakan ang katawan niya, he laughed. He snapped on what he heard. Mabilis niyang nilapitan ito, dahil wala naman itong patalim na hawak, kaya hindi siya natatakot na masasaktan nito ang asawa. Oh, anong ginagawa niyong dalawa? Bakit? Hindi na natapos ang sinasabi nito sa dalawang goons, at malakas niya itong hinablot, tiyak sinapak ang mukha. Doon niya binuhos ang lahat ng lakas niya. Agad na tamba ito at nawalan ng malay. Wala siyang pakialam kung dumudugo man ang ilong at bibig nito, dahil nararapat lang iyon sa walang hiya na katulad nito. Let go of me Lloyd. Pagsisigaw ni Alora, habang pinipilit makawala kay Lloyd. Walang magawa ang dalawang lalaki na may hawak na armas. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa, hinaplos niya ang buhok nito, at hinalikan sa noon ang maramdaman na nanginginig nito. Leo, iyak nito sa bisig niya. I'm here. I'm sorry baby. I was late. Bulong niya rito, at pinaghahalikan ang ulo. Mabibigat pa rin ang paghinga niya, dahil sa sobrang galit. Napalingon siya sa pinto at naruroon na si Frances, kasama ang mga polis.
Agad binaba ng dalawang lalaki ang hawak, at nagtaas ng kamay. Si Lloyd naman ay binitawan na si Alora. Halos sumabog sa galit si Alora, dahil hindi niya akalain na kaya siyang tutukan ng patalim ni Lloyd. Dahil sa isang babae ay nagkaganito ito, at mas lalong napalayo ang loob nito sa kanya. Dumating lang sa buhay nila si Bianca, ay nag-ulo na ang iniingatan niyang relasyon sa binata. Siya ang unang nakilala ni Lloyd, pero hindi pa rin ito bumagsak sa kanya. Napatingin siya ng masama kay Lloyd na lumayo sa kanya, at kay Bianca na nakayakap kay Leo. Hinuyam niya ang kamao, hindi siya papayag na ito lang ang magsasaya. Dapat maramdaman mo rin kung gaano ako nasasaktan, dahil sa paglayo ng mahal ko sa akin. Habang busy ang mga polis sa paghuli sa dalawa, ay agad niyang nilabas ang nakatagong armas sa likuran niya. Maliit lang iyon kaya hindi kapansin-pansin, lalo na't malaki ang suot niya. Agad niyang tinutok iyon kay Leo, at napangisi siya nang nagsalubong ang mata nila ng babaeng kinaayawan niya. Bago pa ito makasigaw ay naiputok niya na ang baril, pero hindi niya inaasahan na may harang doon. Halos lumuwa ang mata niya, nang makitang bumagsak sa harapan niya ang taong pinakamamahal niya. Lloyd. Nakatulala lang siya sa isang tabi, at hindi magawang umimik. Iniisip niya pa rin ang lahat ng nangyari. Hindi siya makakain ng maayos dahil wala siyang gana. Parang hindi maayos nagpoproseso ang utak niya, at gusto niya na lang tumulala sa kawalan. Hindi pa rin siya makapaniwalang sa isang iglap ay makikita niyang nag-aagaw buhay si Lloyd. Kitang-kita ng dalawang mata niya, ang pagharang nito kaagad nang mabilis na iputok ni Alora ang hawak, habang nakatutok kay Leo. Halos madurog ang puso niya, nang makita ang kalagayan nito. Aaminin niya na nakaramdam din siya rito ng galit, pero naiintindihan niya ang rason ng pagre-rebelde nito. Baby, please eat. Kahit kaunti lang, ani nito sa kanya, nang makapasok sa loob ng kwarto nila. May dala itong porridge at tubig sa tray na bitbit. I ordered a food that is easy to eat. Alam kong wala kang gana, pero kailangan mo kumain kahit papaano, dugtong pa nito. Nang may baba nito ang tray sa kama, ay nilapitan siya nito tiyak at tumabi, at hinawakan ang kamay niya. Magiging okay lang siya diba? Marahang tanong niya rito. Hinawakan ng mahigpit ni Leo ang kamay niya, at tiningnan siya ng mabuti. He is always strong, so he will be okay. I'm sure about that, so eat now. Ayaw kong pati ikaw ay magkasakit, dahil hindi ka kumakain. Paano tayo magkakababy niyan? Malambing na ani nito. Alam niyang pinapagaan nito ang loob niya. Niyakap niya si Leo ng ilang minuto, bago na pagdesisyonan na kainin ang dala nito. Masarap ang pagkain, at kahit papaano ay nagkaroon siya ng kaunting gana, at naubos niya ang isang maliit na bowl na dala nito. Pagkatapos niya kumain ay sabay silang naligo ni Leo. Ito ang umasikaso sa kanya, dahil wala man lang siyang kagana-gana kumilos. Nang matapos ay ito rin ang nagpatuyo ng buhok niya, para makahiga na siya sa kama. Mabilis lang siyang nakatulog, at hindi siya iniwan ni Leo sa tabi niya. Paggising niya ay nasa tabi niya pa rin ito, yakap-yakap siya. Siguro kung wala ito sa tabi niya, ay hindi siya makakatulog dahil sa takot. Hindi mawala-wala sa imahe niya ang nangyari. Good morning baby, malambing na bati ng asawa, at hinalikan siya sa noo. How's your sleep? Nakatulog ako ng maayos, ngumiti siya rito. I'm going to the hospital, the doctor called and we need to talk. Sasama ako. Putol niya agad dito. Napaupo siya agad sa kama, at tiningnan ito. Pati ito ay napaupo na rin dahil sa kanya. Bumantong hininga ito bago tumango. Nakarating sila sa hospital, at sinalubong sila agad ng doktor. Nagtaka pa siya. Dahil nga ito mismo ang sumalubong sa kanila. Akala kasi niya ay diretso sila sa office nito. He's awake, bungad nito sa kanila ni Leo. Natulala naman siya saglit, at napabaling ng tingin kay Leo. You mean, he's okay now? Paninigurado ng asawa sa doktor. Yes. Pero kailangan pa rin naming siya obserbahan, dahil malapit sa spinal cord ang pagtama ng bala. Kailangan naming masigurado na okay na talaga siya, bago naming siya i-discharge sa hospital, paliwanag pa nito. No problem about that. Hindi nyo kailangan magmadali sa pag-discharge sa kapatid ko. I'll pay everything, as long as he will be okay, seryosong sambit ni Leo sa doktor.
Magkahawak kamay silang tumungo sa hospital room nito, nang matapos ang pag-uusap. Pagkapasok nila sa room, ay parang nawala ang bigat sa dibdib niya. Nang makita ng ang gising si Lloyd, kasalukuyan itong binibigyan ng gamot ng nurse. Lloyd, tawag niya rito at agad na lumapit. Hey, bati nito sa kanila nang mapansin sila. Hindi kasi agad nito napansin na may pumasok, dahil nakaharang ang dalawang nurse sa gawin nila, at malaki-laki rin talaga ang kwarto. Okay ka na? Anong nararamdaman mo? Talaga okay ka na diba? Sunod-sunod na tanong niya rito, at pinasadahan pa ang kabuuan. Don't look at me like that. Baka hindi ako maging okay pag nagselos ang asawa mo. Remember, I do like you. Nakahinga siya ng maluwag, dahil mukhang okay na talaga ito. What do you want to eat? Tanong ni Leo kay Lloyd. Hindi ito lumapit sa mismong bed, dumiretso ito sa sofa at doon umupo. Nakatutok na ito sa cellphone, mukhang o-order ito ng pagkain. I want tinola, your favorite. Putol ni Leo, habang nakatutok pa rin ang mata sa cellphone. Napatingin siya kay Lloyd nang natigilan ito. May kung ano ang kumislap doon, at alam niya kung ano yun. Napabuntong hininga siya at binalingan ng tingin ng asawa. Lihi lang ako, paalam niya kay Leo. Pero sa labas ako mag-CR, kasi mas malaki ang banyo doon, dahilan niya agad. Baby, this is a VIP room so the comfort room here is bigger and... Sa labas ako, pinalnaanin niya, at dirdiretsong lumabas ng kwarto. Hahayaan niya mag-usap ang dalawa ng masinsinan. Gusto niya magkaayos ang dalawa, para sa ikabubuti ng lahat. Ngayon ay kampante na siya, at wala nang bigat sa dibdib niya, dahil okay na ang binata. Hindi niya man basta-basta makakalimutan ang mga nangyari, at ang imahe nitong nakakatrauma sa kanya, ay sigurado siyang makakalimutan niya rin iyon sa paglipas ng panahon. Where's Alora? Tanong ni Lloyd sa kanya, nang makalabas sa kwarto si Bianca. Binaba niya ang cellphone niya. Dahil tapos na siya umorder ng pagkain. In jail. She's crying for help. Nakakulong na si Alora, lalo na't huli sa akto ang ginawa niya. Patong-patong ang kaso nito, dahil sa ginawa kay Bianca at kay Lloyd. Get her out? Seryosong sambit nito sa kanya, na ikinakunot ng noo niya. He suddenly shoot the thing at me, at dahil ikaw ang hamarang ikaw ang nataman. Kasalanan niya ang mga nangyari, kaya bakit ko siya papalabasin sa kulungan? Mahabang litanya niya, dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. She's not in the right mind. I know her, she has a trauma. She can't stand that she'll be alone. It's better to get her out of jail, so she can have a therapy. After all these things you want her to get out of jail. She needs to face the consequences of what she has done. Just please, just this one, marahanaanin nito. Napahilamo siya sa mukha at hindi nagsalita. This is the first time he heard Lloyd begging to him. Kasalanan ko rin naman, kaya siya nagkaganon. This is also my karma too. I know she's not in the right mind. Hindi na siya kumibo pa, at sinunod na lang ang gusto nito. Nagsabi rin siya kay Francis na magdagdag ng tao na magbabantay sa seguridad nilang dalawa, lalo na kay asawa. Hindi niya na kayang makita itong mapapahamak muli. He stood up to leave the room, but before he go outside, he said what he wants to say to Lloyd. I'm still here as your brother. I'll forget what happened between us and move forward. So please do the same. I'll wait till you open your heart to us, to your family. You're not alone in the first place, we are always here for you. Ipinihit niya ang doorknob, at bago tuluyang maisara iyon, ay narinig niya ang mahina nitong boses. Thank you.